Hello, magandang gabi. Shout out sa lahat ha. Shout out. Mabilisan tayo ngayon ha. Pero shout out sa lahat ng gustong magpa-shout out. Shout out, shout out. Ikaw nanonood, shout out sa'yo. So meron tayong mga videos dito na pinapareakan. Unahin natin to, no. Hindi ko naman mention yung nagpapasa sa akin ng video ha. Pero shout out din sa'yo. So ito yung una. Matagal ng kwento ito eh. Yung sa Star Mall Alabang. Matagal na to. Yung haunted daw. Isang mall sa Pilipinas na punong-puno ng mga patay. Mga kaibigan, ito ay ang Star Mall Alabang na matatagpuan sa Muntinlupa, Metro Manila na ayon sa mga kwento ay maraming multo raw ang nagpaparamdam. Ito ay naitayo noong 90s ng Manuela Realty Development Corporation na unang tinawag na Metropolis Star. Ayon sa kwento, ang kinatatayuan ng mall na ito ay ang former Alabang Cemetery at nung sinimulan ang construction ay hindi na raw nilipat ang mga katawang nakalibing dito. Sa paglipas ng taon ay naging usap-usapan ang mall na to dahil sa mga kwentong kababalaghan na bumabalot dito. Ayon sa isang post, noong nanood daw sila ng Kalimitan yung nanood ng sine. Na dalawa lang sila pero parang ang dami doon. sine ay halos napuno ang mga upuan, ngunit nung matapos ang palabas at sila ay umalis dun sa sinehan, ay bigla na lang silang tinayuan ng balahibo at natakot dahil halos 10 lang pala silang nanood nung oras na yun. May mga nagsasabi pa na bigla-bigla na lang daw nawawala ang ilang mga gamit dun sa mall at iba raw talaga ang pakiramdam dun sa loob. Ang mga kwentong ito ay isa sa dahilan kung bakit mas nakilala pa yung mall. Actually, feeling ko walang walang kinalaman yung pagiging dating sementeryo eh. Yun nga yung sabi daw, dating sementeryo. Feeling ko kasi lahat ng mall meron talaga. Ano mga mall na ba yung napuntahan ko? Kasi nahihiram kami eh. Sa Robinsons napuntahan ko na Galleria, Victory Mall, Tutuban, 168. So, 4 yung napuntahan ko sa Kasi Robinsons Supermarket ako eh. May pagkakataon kasi kahit hindi Robinsons ang mall meron. Katulad nung sa Tutuban, hindi naman Robinsons yun. Pero may Robinsons Supermarket doon. Doon kasi nagtatrabaho dati. So, 4 na mall yung napuntahan ko. Lahat yan may kwento. Kasi, manager ako eh. Alam ko yung pag nakakausap ko yung admin. Hindi, actually, yung iba, supervisor lang ako nung iba. Dahil nag-i-start pa lang ako noon sa Robinson. Pero nakakausap ko yung mga officers ng mall. Meron talaga, may kwento. Kahit yung mga lumang empleyado na naabutan ko. Meron talaga. Yan yung kadalasan naman yung footprint. Yun ang hindi ko pa matapos-tapos ngayon. Kasi wala pang mall na nagpe-permiso sa akin na pwede mag-investigate ng gabi. Basta meron, sa SM naman, ano ba napunta ko na Mega Mall? North EDSA, MOA. Ano pa mga sa SM? Pampanga, Marilao, Valenzuela, Santa Mesa, yung sa Central Station, anong mall yun? SM Manila. Hindi ko naabutan yung SM Caloocan eh, kasi wala na ako nung nabuo ang SM Caloocan eh. Sangandaan! So far, ang wala lang ako narinig na kwento ay Santa Mesa, pero it doesn't mean na wala talaga doon. Pero as far as I can remember, yung ibang napuntahan ko, palagi may kwento ng footprint. Lalo na sa sa SM Manila. Meron. Footprint, lahat yan. Kaya nga naging naging bias talaga ako pag yung footprint ang pinag-uusapan sa mall eh. Hindi nawawala yan sa Kung mga bago lang na nakapanood sa akin, meron akong video niyan tungkol do sa footprint sa mall. Live nakita na may
Well, hindi ko rin naman masisi na maging skeptic kesyo daw bakit wala daw CCTV do sa part na yon na nakunan, ba't nagkakaroon do sa walang part. Well, hindi ko naman masisi na ginagawa. Pero ako talaga na naranasan ko yun eh. 'Di ba? May mga circumstances kasi na kahit anong ipaliwanag nyo, hindi. Pero kung mailulusot nyo, basta ito, yung karanasan ko, dito sa SM Valenzuela, ang karanasan ko, nung ako yung naging store head dyan, ako yung nag-closing ha, ako yung nag-closing. So alam ko, pag magki-clearing kami, pag nagki-clearing ka kasi sa mall, titingnan mo yung sahig, kasi kasama sa ano yun eh, sa evaluation ng housekeeping yun eh. Tingnan mo yung sahig. Baka hindi nila na-map. Kasama yan sa titingnan. Hindi lang akong mag-check nun ha. Nasa guard yun, may logbook yun. Kasi pag may dumi sa, alam ba, bandang electrical, yari sa akin bukas yung mga taga-electrical, hindi nila lilinisin. Nilalag ng gwardiya yon o bandang electrical. May spill dito na hindi nalinis. May nakakalat na stocks na hindi nila binalik sa warehouse. Ino-note yun. Ganun ang procedure ng clearing. Tapos titingnan, may naiwan bang nakabukas na ilaw? Di ba? Or yung mga post ba, yung mga cashier, nahugot ba yung mga saksakan? Yun ang mga chinecheck, may checklist kami niyan. So, imposible na pagsara namin ng mall at kinabukasan, ako uli yung nag-opening. Kasi pwede mangyari yun eh. Closing ako ngayon, Then, may lakad kasi ako ng hapon. Let's say may premiere ng Marvel movies noon. Magpapaalam ako sa area manager. Baka po bukas pwede ako mag-opening kasi may lakad ako ng hapon. Tapos mag-opening ako bukas. Ako yung first bukas ng ako yung may hawak ng susi. Ako yung key custodian. Ako yung nagsara ng selling area. At kinabukasan, ako din ang magbubukas ng selling area. Same gwardiya na kasama ko na nag-clearing. Kasi ang duty ng gwardiya mahaba eh. Pag sa mall eh. Then clearing uli kami, yung check-in namin na kung ano yung chinek namin kagabi, yun pa rin yung dadaanan namin. Doon namin nakikita yung footprint. 'Di ba? Doon namin nakikita yung footprint. Now, sa CCTV part, tiningnan namin yung CCTV. Sa sobrang nung time na ako yung store head, hindi pa uso nun yung mga HD na CCTV. Ngayon, malilinaw na ang CCTV ngayon eh. Pero yung CCTV dati nun, low quality. So kahit na may kalat, may dumi sa sahig, hindi mo makikita kasi masyado mataas ang ceiling. Pumunta kayo sa Ace Hardware, ay hindi na pala. Ang Ace Hardware Valenzuela dati nun, yung department store ng department store na ngayon yun eh. Tingnan niyo yung ceiling nun. Sobrang taas nun. Sobrang taas ang kinalalagyan na CCTV. Imposibleng makita niyo yung footprint kahit meron pang footprint. Kasi sobrang low quality ng CCTV eh. Ng video eh. Tiningnan namin sa CCTV, iniscan namin, wala talagang pumunta. At hindi mo rin makikita na naka-form. Ang nakita sa CCTV, dumaan kami ng gabi, 'di ba? Tapos namatay ang ilaw dahil pauwi na kami. Tapos hanggang kinabukasan, bumukas ang ilaw, dumaan kami. Nakikita nga nang tumitingin kami dun eh. May footprint na eh. 'Di ba? Ako, hindi ko sinasabing agad-agad paranormal 'yon. Kaya lang mag-open kayo ng explanation sa akin kung paano nangyari 'yon na hindi babangga dun sa mga criteria na minention ko sa inyo. Sasabihin nyo, baka dicer yung gumawa nun. Hindi pwede, ako nag-clearing eh. Ako yung nag-lock eh. Ako may dala na susi, kinabukasan, ako din na magbubukas eh. Pagbukas namin, meron na eh. O ano pang explanation na may offer nyo doon? 'Di ba? Pag hindi babangga doon sa mga sinabi ko, pwede kong tanggapin. Kaya hanggang ngayon, unexplainable pa rin yun. Maniwala kayo sa akin, lahat ng mall may ganun. May footprint, lalo na sa mga dep store. Random lang kayo, magtanong lang kayo, taga saan ba kayo? Pumunta kayo sa mall.
Meron ba kayo nakikitang footprint dito pag umaga? Meron yun. Hindi nawawala sa mga mall yun. Kaya pagdating sa pagiging haunted ng mall, biased ako dyan. Lalo na sa mga footprint. Next! Ano ito? Testing 2023 para malaman po talaga ang tunay na effective na... Tingnan nga natin. Ano yung effective? Ito po, 2023 ginawa na testing. Tingnan po nyo yung kandado. Kung sira po ang spring yan o yan po ay may diferensya, nakita po nyo, tinutok-tok po sa semento. Yan po ay walang diferensya or wala po yan timer. Tingnan po nyo, tunay po yung kulay itim na yan na may bisa at effective po talaga. Yan po, tingnan po nyo, nabuksan po yung kandado. Tapos yan pong karayom na malaki, tingnan po nyo. Tuid na tuid yan, mababaloktot po siya ng kusa. Marami na pong ginawa na testing ng ganyan para mapatotohanan po talaga na effective yang ganyan. Pero marami pong gumagaya po sa ganyan na kumukuha po ng kulay itim or nagkukulay itim. Kaya po yung iba, hindi po pumapasa sa testing yan. Tingnan po niyo ang kandila. Malayo po niyan kusang umilaw. Yan po. Marami pong gumagaya dyan dahil nga po yung kulay itim na yan ay kung ibebenta, napakamahal nga naman po. Kaya, yan po, ginagawa po yan testing na yan para mapatotohanan kung alin po yung fake na ginawa lang po or yung tunay po na effective na may bisa. Yan po, tingnan po niyo yung maigi yan nyog. Yan po, walang edit po yan. Tingnan po niyo tutulo ang sabaw niyan, paano mai-edit po yan. Tingnan niyo kusang mababasag. Yan po, hindi po edit yan. Totoo po yung gamit na may effective at bisa po talaga na taglay na galing. O yan, paano po nyo masasabing edit yan? Tumulog. Wala naman nagsasabing edit. Ng nyog i-editin, lalagyan ng tubig. O yan po, hindi po edit yan. 2023 na testing po yan. Cut to cut yun, boss eh. Ako din ha. Oh, walang walang edit ito ha. Walang edit. 'Di ba? Itong EMF meter. Walang edit to ha. Mawawala to EMF meter. Oh, 'di ba? Walang edit 'yon. Ginagago tayo ng mga ng mga nagbebenta. Ano ba yung itim na 'yan? Ginagawa naman tayong tanga na ito. Cut to cut kasi yung ginagawa. Tulad ng ginawa ko, cut to cut yun. Tinutok-tok po sa semento. Yan po ay walang diferensya or wala po yan timer. Tingnan po nyo, tunay po yung kulay itim na yan na may bisa. Nagja-jump yung yung video mo. Ginagawa naman tayong tanga na ito ni Kuya eh. Eh ngayon, kung maniniwala kayo, sige, gumastos kayo dyan kung ano man yung inaano nyan. So main content na tayo, no? Dito tayo sa I Wonder uli. Urban Explorers naman yung topic. So, ano ba meron dito? Marami ay umiiwas sa usaping katatakutan. Iba naman ang ginagawa ng 23 taong gulang na si James at mga kapwa niya, Urban Explorers. Di pa sabihin Ghost Hunter eh, no? Yang psst din na yan, bias din ako dyan eh. Nakakaranas ako sa probinsya niyan eh. Yang psst. Pero ito dito, no? Kasi ang mahirap kasi, let's say halimbawa ito, tama. Yung may psst na ganon, ang mahirap kasi dito, meron naman narinig. Meron naman talaga narinig. Ang problema, hindi natin madidetermine kung sino yun kasi may kasama siya na hindi naman natin nakikita yung bibig. Ang mga tanong dyan, ilan ba yung kasama nyo? Nasaan yung mga kasama mo nun? Mami-make sure ba na hindi nagsut-sut yung mga kasama mo? Di ba? Yan ang mga tatanungin kasi natin dyan eh. Pero dyan sa sut-sut na yan, nakaranas ako sa probinsya niyan. Kinda, naniniwala ako ng konti. Pero dito sa particular na video na to, parang kagabi, no? Di ba? Or nung isang araw, may topic, kagabi nga yata, or nung isang araw ba? Yung may sinaniban, bigla may magko-comment sa akin, totoo po yung sinasaniban. Hindi yung sinasaniban ang sinasabi kong peke, kundi yung video.
'Di ba? Kung may sinasaniban, oo, nababanggit naman sa Bible na meron naman talagang may sinasapian eh. Kaya lang, hindi porket na totoo may sinasaniban, ay mapapanood mo ay sinasaniban na rin. 'Di ba? Parang totoo namang may ginto. Pero hindi porket sinasabi ko sa inyo na ginto itong kwentas ko, ginto na talaga itong totoo. Ito lang yung peke, pero totoo talaga may ginto. Nagigets nyo na ako o hindi? Kasi yun ang dahilan eh. Totoo yan. Totoo naman talagang may sinasaniban. Totoo talagang may sinasaniban! Pero yung video peke! May narinig ako. Itong green na to, lapitan nyo lang. Sige, huwag kayo mahiya. Pumupunta sa mga luma at abandonadong lugar. Nagbabaka sakaling may multo o Ito, medyo compelling ito eh. Natural yung ano eh. Pero panoorin nyo yung yung EMF ni Donsky, peking peke. Yung talaga nagwawala. Trrrt. Ito kasi, tamo ha. Sige, huwag kayo mahiya. Medyo natural yung pagpalo ng EMF niya. Yung kay Donsky hanggang red eh. Tapos trrrr, gumaganon pa. Halatang may nagtitrigger. 'Di ba? Puntahan natin yung yung video ni Donsky. Guys, yung kahoy na to, tinan nyo. Baliti. Oh, bro. You know? Sobra naman yan. Baliti, bro. Sobrang OA niyan. Halatang radyo na yan eh. Kasi may effect po ang radio. Pag yun ang pinindot mo, magwawala talaga yung EMF mo. Pag may radyo. At kung mapapansin mo dito, si Donsky, may radyo siya sa dibdib niya. Di ba? Mapapansin mo yung radyo yan sa dibdib niya. Eh, I'm not saying na na ginagamit niya itong radyo pan-trigger. Di ba? Tingnan natin meron yata akong Differently to ultra high frequency radios like this one. We've got the K2 meter there. This is the tri-field meter. This is a natural EM version. Ito yung gusto ko, tri-field meter. Kasi pwede ka mamili diyan eh. Kung hindi mo pwedeng isagap yung yung signal ng cellphone. Kaya lang mahal itong tri-field meter eh. Nasa 15,000 yata to eh. If I'll be talking to someone on the other end, Ano mo na? see what happens to these meters. Pindutin mo na. O, di ba? Ganun ang epekto ng ng radyo pagka pinindot niya yung yung pag artificial, pag tinitrigger, katulad nung ginagawa nung kay Donsky. Tama ha? Channel natin. Kaya mapapansin mo dito, peke talaga tong eh. Ayan pag pinanood mo si Donsky, kaya napapansin mo meron siyang radyo dito na hindi naman niya ginagamit. Di ba? Yun kasi pampatrigger sa EMF, ganito yung peking, parang Armalite. Eh, samantalang ito sa I Wonder, spike lang, banayad lang, nagre-respond siya pag tinanong mo, Lapitan nyo lang. isang Sige, ganun huwag kayo lang. mahiya. Diba? Isang palo lang na ganun. Hindi yung trrrrt. pumupunta sa mga luma at abandonadong lugar. Nagbabaka sakaling may multo o di maipaliwanag na elementong mahagip ang kanilang camera. Dito tayo ngayon sa isang haunted house. Bata pa lang, hilig na raw ni James ang mga palabas at kwento na katatakutan ang tema. Bagay na nadala raw niya sa kanyang paglaki. Kaya ang pagpunta sa mga nakakatakot na lugar, nakahiligan daw niyang gawin noong marami pang mga saradong establishmento. Talagang nag-explore po ako, sir, para yung gusto ko pong adventure, yung thrill na nahanap ko. Kasi feel ko po, dun ko po makukuha yun pag nag-explore po ako sa mga abandoned places eh. Tsaka ang sarap po kasi alamin yung mga history minsan ng lugar. Anong lasa?
Marami-rami na nga raw ang Masarap nalibot daw eh. niyang mga abandonadong lugar. At kung mayroon daw siyang hindi malilimutan, isang karanasan na talagang nagpatindig sa kanyang balahibo. Ito raw ang pagpunta ni James sa isang abandonadong paaralan sa Fairview, Quezon City. Uy, Fairview. Napunta ka dyan. May mga part po kasi doon na nakakarinig po ako ng ano, yung may mga parang naglalakad, lalo po sa second floor. Feeling ko minsan may dumaan, minsan parang may nakita ako na hindi ko naman po nakaka-capture sa camera. Sa parehong paaralan din nakaranas ng kababalaghan ng urban explorer at ghost hunter na si Peter. Sa isang gabi, pumunta siya rito kasama ang kapwa niyang urban explorers. Isang anino ang di umano'y dumaan at nahagip ng... Ito yung kasama sila Donsky eh. Marami kasi sila neto. Kasama si Anywhere dyan, sila Donsky. Naalala ko ito, alam ko nagkaroon ako ng video dito eh. Kasi anong nangyari dyan, umikot yung mga kasamahan nila doon. Doon sa, umikot sila eh. Tapos parang pagtutok ng camera, na-capture niya yung kasamahan niya. Ito ba yung tinutukoy? Iba pala yung sinasabi ko. Pero may video silang gano'n na-feature siya kay Sir Crips. Iba pala ito. Hindi man napansin ng grupo ng gabing iyon, nakita ito ni Peter noong pinapanood na niya ang video. Yan. Talagang tinigil ko. Sabi ko, Chong, ano? Hindi eh. Sorry sa pag-disagree ah. Well, na kay Sir Peter naman kasi talaga yon kung paninindigan niya. Pero may naririnig akong eh. Anyway, hindi, kaibigan ko din naman yung si Sir Peter. Diba? Pero kung dito... Hindi man napansin ng grupo ng gabing iyon, ito nakita ito ni Peter noong pinapanood na niya ang video. Talagang tinigil ko. Sabi ko, Chong, ano to? Sino ba to? Ikaw ba to? Hindi ako yan, Pete. Hindi ako yan, hindi ako yan. Sabi ko, ibang klase to. Nakakatakot. Kasi meron kayong scenario before, di ba? Kayo nila Dax. Ikaw, si Dax, tapos si MGX ba? Yung may hinihilang bote. Sa bagay, noon pa naman yon. Anong year pa ba ito? 4 years ago, matagal-tagal na rin. Wala pa ako sa mundo ng debunking na kay FLM pa siguro ako ng mga time na to. Pero hindi eh. Sorry ha. Hindi kayo kung maniniwala kayo. Kasi, papakita ko sa inyo yung panahon nila Dax. Ito 4 years ago din. Kasi dati nun, ito yung gusto kong ipaliwanag kung saan ko nakuha yung pagdududa kay Sir Peter. 'Di ba? Nung panahon na yung 4 years ago na yon, katulad nito papakita ko ulit sa inyo. Ito 4 years ago to, no. Nung 4 years na yan, kagrupo mo pa sila Sir Dax. Tsaka si MGX, yung Team Kilabot dati. Kagrupo mo na yon. 4 years ago nakalagay ha. 4 years ago. Ngayon, magta-travel back in time tayo dito sa video ni Dax. 4 years ago din. Dito, namimeke kayo dati nito noong mga panahon na ito eh. 4 years ago. Kasi dito sa video ni Dax na to, kay Dax to ha, itong video na to ha, ang title, Ghost Presence, 20 Years Abandoned Building. So kung papanoorin mo itong video nyo dito, sabi ni Sir Dax. And guys, kasama ko pala ngayon si MGX, pati si Pendejo TV. Shoutout kay Alan. Diba? Kasama daw niya si MGX, Manila Ghost Explorer, at si Pendejo TV. Si Pendejo TV, ikaw yon. Si Sir Peter. Hanggang sa naging Pedro Pablo TV na yung channel mo, diba?
So dito kasi sa video na to, kung papanoorin nyo to, 'di ba? Ano to? Obvious na peke ito eh. Weird. Oh, Ayan oh. shit. 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 Yung mga style ni Sir Dax dati, ano to eh, Mindanao na Mindanao ito eh. Yung mga ganyan. Pero hindi na siya ganito dati. At least kahit pa paano, medyo nagiging truthful na sila. 'Di ba? Weird. Oh, 'Di ba? Yung may mga bato-bato dati. shit. Ganyan sila din. Ito pang isang to oh. Pagka pinanood mo to, tong part na to. Kaya ang daming ebak. Kanina pala ako kuha ni... Tapos Yun? MGX. Yung pakiramdam dito guys, sobrang dami. Oo nga. Sobrang labig dito guys. Dapat pala nag-jacket. Uy! Yan oh. Lo! Diba? Hinihila ng tali yan, min eh. Tapos may cut na bigla, diba? May cut na. Ganon ang mga style nyo dati noon. Nung 4 years ago. Siguro dumating ang time na gusto nyo na magpakatotoo. Kaya dito, sorry pero medyo ano ako dito eh. May doubt ako dito eh. Dito sa video na to. Ngayon, kung totoo man yan, siguro totoo, no? Pero hindi nyo ako masisisi na 4 years ago, magkaroon ako ng doubt sa mga video nun. Kasi 4 years ago, marami ding nangyayari sa video nyo nun na hindi maipaliwanag. Diba? Ibang-iba sa mga ghost hunting videos nyo ngayon na wala nang nangyayari. Halos. Meron man, may kababalaghan man, masyadong hindi na ganun kadalas. Samantala yung mga video nyo dati, kalabugan din, di ba? Mindanao na Mindanao ang labasan. Takot man or mga iba sinasabi na that's bad. It's not the work of the Lord. It's the work of the enemy. You should believe that. Pero sa akin, it's a treasure kasi yun yung pinaka, preba ko eh. Ang abandoradong paaralan na pinuntahan ni na James at Peter, Dahil lang nga, naglo-load pa. noong 2012 pa dahil sa pagkalugi at mula nooy naluma na ng panahon. Nang maging abandonado ang lugar, nagsimula na rin ang mga kwentong kababalaghan dito. Tingin ko mayroong boss eh, kasi maraming kasabi kasi yung anak nga ng amo ko, nag-aaral niya din. Yung siyasapian po yung nangingisay. Para kumpirmahin ang kanilang nakita at naramdaman sa kanilang mga video, sina Peter at James bumalik sa abandonadong paaralan. Muling binayagan ng caretaker ng paaralan na makabalik sina Peter at James. Sa pagkakataong ito, kasama nila ang veteranong paranormal investigator, si Adam Reyes at ang kanyang grupo. So parang eto, nandito na ako na bibigyo sa kanya dito sa dito. Tapos dito siya pumasok. Hindi ko alam kung dito o dito ba. Maliwanag pa na magpunta ang grupo para sa kanilang initial assessment. Pero kahit may araw pa, may mga kakaiba na raw na nararamdaman ng grupo. Telang-tela yun. 28? 26, 27. Nag-jump dito. 28. Pagsapit ng dilim, my main objective here is to ensure their safety, to make sure that anything paranormal that comes their way is documented, and furthermore, to make sure that all of us... Well, believable ito pagka may nangyari nang may kasama na silang iba. Now, kung walang mangyayari nang may kasama silang iba, ano na yon, medyo... Hindi ko naman pwede naman kasing mangyari na baka nung may kasama na sila ay hindi na nagparamdam, di ba? Pero mas kabilib-bilib sana kung may kasama biglang may nagpakita uli, di ba? Get out of here alive. Kaming harap dun sa mundo kung sakaling meron.
Si Peter, nagpa siyang pumunta kung saan sila unang nakarinig ng mga yabag at tila ba'y may nambabato. Sa mga sumusunod na pangyayari, labis na kinilabutan ng lahat. Okay. Kung may kasama kami dito, pagalawin nyo lang tong EMF, lapitan nyo lang. Lapitan nyo lang. Sige, huwag kayo mahiya. Okay naman yun. Medyo compelling naman, di ba? Thank you. Kung sino ka man, thank you. At habang patuloy na nakikipag-usap ang isa sa kanila, biglang Dito mag-usap. Ikaw ba yung namamato? Tagalawin mo nga yung din. Baka naman makasnatakpan kami ha. Magkaibigan tayo, magkaibigan. malalim na ang gabi. Pero bago nalalisanin ang abandonadong paaralan, may gustong subukan si Adam. They're going to do something sobrang extreme and they call this apex. So apex is something na ikaw na mismo, sarili mo, papasok sa mundo nila. Sa pamamagitan daw ng Apex Astral Formation, tatawid di umano si Adam sa mundo ng mga kaluluwa. Ayos ah! There are some times that when you go in, you don't come out the same person. In this situation, parang sobrang bigat na yung pakiramdam ko ngayon. Makalipas ang 20 minuto, Tubig. Busa mo na asin. Pang-cleansing yan. bumangon si Adam. Pero paglilinaw ni Adam, hindi niya tinuloy ang pagtawid sa mundo ng mga kaluluwa. Mapanganib daw ito, lalo sa mga baguhan niyang kasama. Ang ginawa ko na lang is basic enhanced psychometry. Hawakan yung bagay and then you are going to absorb whatever imprints or residue or memories there are dun sa area or dun sa object na hawak mo. Ang ginawa ko is yung buong katawan ko, yun yung ginawa kong probe. Kaya ako nakahiga. Pero ayon kay Adam, hindi ito multo o kaluluwa, kundi ang tinatawag na imprint o enerhiya ng mga alaalang naiwan ng mga tao sa isang lugar. Hindi siya intelligent, ano? Sa muling pagbalik ni Peter sa abandonadong eskwelahan, walang nahagip ang kanyang kamera. Wala na talaga, di ba? Wala na nung time na yon. Kasi kung hindi ko lang na... Kasi yun eh, yung video na yon, pinasa lang sa akin. Kumbaga, kasi nagre-react na ako 2 years ago yata, nagre-react na ako ng mga paranormal. Naipasa sa akin yun. Mataas pa naman ang pagtingin ko sa Team Kilabot kasi. Sila Retzel yan, di ba? Then, nakita ko yung video. Hindi ko pwedeng i-deny na fake yun, na meke sila. Magkakasama. Now, ito kasi ang problem, di ba? Ang credibility kasi dapat, lagi mo inaalagaan dapat yan. Katulad nun, yung nakitang tumawid na yon, di ba? Kahit pa wala kayong ginawa na pamimeke dati, pag may nakita akong tumawid na gano'n, pwede ako magduda pero hindi gano'n kalala. Ang problema, may history kayo ng pamimeke eh. So kapag may nakita ako na ganun ng itsura, na obvious na tela, hindi niyo ako masisisi kung mag-iisip ako na hindi na totoo yung nangyari. Kaya ito yung sinasabi ko, sayang, di ba? Let's say halimbawa, meron kayong na-capture na evidence na talagang solid na solid, yung talagang maganda. Tapos biglang natuklasan na sa past gumawa kayo ng pamimeke. Madadala na yung yung makakapansin nun eh. I mean, baka mamaya hindi na naman totoo yan ha. Katulad nung na-experience ko, 'di ba? Sayang kung totoo man 'yun.
Pero malakas ang kutob ko, hindi totoo yun eh. Kayo na lang ang nakakaalam nun. Hindi, maaaring mali ako. Hindi ko naman sinasabi na tama ako. Pero base doon sa mga iba nyong video, nung time na yan, namimeke kayo nung time na yan. 'Di ba? Sa katanungan ang naiwan, kababalaghan nga ba ang nakunan niya nung una siyang nagpunta rito? Para kumpirmahin, gumawa ng sariling investigasyon si Adam at sinubukang gayahin ang video. Perfect example yung nangyari kay Peter. Napaka-normal ang naharangan yung ilaw nung kasama niya. Pero dahil dun siya nakatayo, ang nakita niya or ang naging tingin niya is, oh my God, may kumarang nang hindi ko alam dun sa camera ko. Na siya namang sinang-ayunan ng video expert na si Emir. The cameras are not lying. So, yun na nakita, may nakita sa subject, gumalaw, sa discipline ng ilaw is iba at medyo controlled yung environment. And number 3, tampered yung video. Tampered with editing. So, for everyone's fairness, and unfair naman doon sa nag-upload, di ba? Paano nga naman kung totoo talaga? If they're really serious about understanding Hindi nila madiretso. with paranormal people. Hindi nila madiretso kung peke o hindi, ano. Kasi ano eh, ang nangyari niyan, kung i-recreate ko yan, Ang nakita niya or ang naging tingin niya is, oh my God, may kumarang nang hindi ko alam dun sa camera ko. well, any recreation ni Adam, Perfect example yung nangyari kay Peter. hindi eh, mali yung ano, mali yung ginawa nila Adam. Tingnan yung ginawa nila Adam. Kasi dito kasi sa isang video, sa harap ng lens eh, ang ginawa ni Adam, yung ilaw ng flashlight ang binlock niya. Dapat ang ibablock mo sa likod ng tao. Kasi ang camera nandyan eh. Ang ginawa kasi dito muna tayo sa left side, no? Ang ginawa dito, ilaw ng flashlight ang, halimbawa, hawak niya yung flashlight. Tingnan niyo muna ako. Hawak niya yung flashlight, binlock yung flashlight. Hindi siya effective na pag-replicate. Ilaw ng flashlight yung binlock niya dito. Pero dito sa isa kasi, ulitin natin ha. Obvious na may naglakad dito sa harap. Ng sariling investigasyon si Adam at sinubukang gayahin ang video. Tama ha? Dito kasi, obviously, na may naglakad. Yan o. Perfect example yung nangyari kay Peter. Napaka-normal ang naharangan yung ilaw nung kasama niya. Hindi. Ang humarang sa camera mismo. Hindi doon sa ilaw ba ng kasama niya yung naharangan? Sa harap ng camera dumaan eh. Hindi naman doon, hindi naapektuhan yung sinag ng ilaw nung nito oh. Hindi naman naapektuhan yung sinag ng ilaw nito. Dumaan yung multo perfect sa harap ng video. Video ang perfect diba? Example yung nangyari. Dito sa kabilang example dito, ilaw yung hinarangan dito sa isa. Oh. Kasi buo pa rin. Mas mukha pa nga multo ito eh. Pero ito kasing isa, camera yung hinarangan. Yung nangyari. Naglakad sa harap ng camera. Kay Peter. Napaka-normal ang naharangan yung ilaw nung kasama niya. Pero dahil dun siya nakatayo, ang nakita niya or ang naging tingin niya is, oh my God, may kumarang nang hindi ko alam. Hindi ilaw eh. Ano ba? Dun sa camera ko. Na siya namang sinang-ayunan ng video expert na si Emir. The cameras are not lying. So, yun na nakita, may nakita sa subject, gumalaw, sa discipline ng ilaw is iba at medyo controlled yung environment. And number 3, tampered yung video. Tampered with editing. So, for everyone's fairness, and unfair naman doon sa nag-upload, di ba? Paano nga naman kung totoo talaga? If they're really serious about understanding this, Hindi nila madiretso, Kasi alam ko si Sir Peter nagtatrabaho din na may kinalaman sa editing eh.
together with paranormal people. Submit the raw file and we'll study it together. Gayon pa man, kumbinsido si Peter sa kanyang nakita. On his own explanation. Pero maganda yung maganda yung pagkakagawa kasi. Hindi siya yung pang Donsky level, 'di ba? Hindi siya pambobo. Pero makikita Kumbinsido mo si talaga Peter sa kanyang nakita. Hindi dapat i-submit daw yung raw file. Kasi pag sa raw file yan, pagka lalo na kung nakadilag pa yan, pag kinolor Gayon pa correction man, mo yan. kumbinsido si Peter sa kanyang nakita. Ayan tingnan nga natin, try natin dito sa yung filter. Ayan may depth yung makikita mo na 3D yung humarang Anyway, 'di ba? Gusto ko opinion nyo, anong tingin nyo diyan? On his own explanation, yeah, I agree as well kasi may explanation siya. But for me, hindi. Kasi hindi ko masasabi na dinaya. Kasi una sa lahat, hawak ko yon, nasa tripod ko yon. Sabi nga nila, baka tela lang yun, nagawa namin tela. Medyo na ako, pero in my own self, parang sabi ko hindi. Iba pa rin talaga yun. Paano yung yung kay Dax? Yung ginawa nyo nila Dax? Ito. Anong tingin mo dito? Kasi ilalaban nyo yan kahiyaan na kasi yan Yan Tapos ito din. Saan galing to? Weird. Kasi dito katulad yan, tumalsik yung alam mo na binato yung tubig dyan. Automatic yung titingnan mo yung pinanggalingan yung dapat Pero wala Ito, meron pa. Ito na yata yun Ano yung tumutunog kanina? Tama, biglang babatuhin yan. Tubig. Kasama ka dito. Oh! Shit! Kasama ka dyan Sir Peter Device namin na gamit pang spirit box. Hindi dala ni Peter. Kaya ang ginamit namin yung cellphone ko na lang. Para makapag-spirit box kami ito. Ayun nga, habang nag-spirit box kami guys, may kumalabog sa likod ko. Pwede mo ba sabihin kung magpagalaw ka ulit? Ikaw ba yung nagpagalaw ng bote sa taas? Kung napapansin nyo dito, nakakrap na yung video Bigla na lang may babato na ganyan. Nagpagalaw ng bote sa taas. Napapansin nyo, nakakrap yung video. Ang daming nangyayari dito Mindanao na Mindanao yung labasan Tapos sabay ganito, ano ba? Tapos sabay. Anyway, hindi kayo kayo pa rin ang bahalang humusga diyan. Sa akin, may history na sila ng pamimeke Then yung nakuha na yon, kahit yung expert hindi rin madiretso Sabi nga 'di ba, controlled yung environment, tampered yung video. Hindi nila madiretso, 'di ba? Sinabi lang nila paano kung totoo. Anyway, yan lang ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.